Ngayon ay meron akong babasahing ibibigay. At bibigyan ko lamang kayo ng ilang minuto pang unawain at basahin ang kwento na ibang kwento ni na Aling Jenny at ni Mang Romel na kung saan magbibigay inspirasyon. Ngayon naman, class, kung tapos nilang basahin, ay suriin kung ano ang mga madidiin o mga salitang may diin sa akda at basahin ito ng malakas. Dumaan, ipinakilala, tumutol, sinusuyo, tinatawag, sinasabi, nagpakasal, buo, tumigil, nagtayo, makapagtaguyod, pinatunayan, nananaig, magagawa, lumaki, nararamdaman, gumalang, nakikita, at nadarama. Magaling mga bata, tama ang lahat ng inyong mga sinabi. Ngayon ay tatalakayin natin ang masinsinan kung ano ang pandiwa, ang uri ng pandiwa at aspekto ng pandiwa. Ngunit bago tayo dumako dito, ano nga ba class ang pandiwa? Ang pandiwa po, ma'am, ay nagsasaad ng kilos o galaw. Magaling, Christine. Ang pandiwa ay bahagi ng pananalitang nagsasaad ng kilos o galaw at nagbibigay sa lipon ng mga salita. Ito ay binubuo ng salitang ugat, isang panlapi o higit pang panlapi. Ang mga panlaping ginagamit sa pandiwa ay tinatawag na makadiwang panlapi. Naunawaan ba, class? Yes, ma'am. Ang mga halimbawa ng pandiwa ay kumakain, naglalakad, at iba pang kilos. Ngayon naman, class, ay kayo naman ang magbigay ng halimbawa. Naglalaba at nagluluto po, ma'am. Tama, magaling. May dalawang uri ang pandiwa. Ito ang palipat at ang katawanin. Ang palipat ay kung tuwirang layong tumatanggap sa kilos. Ang layon ay karaniwang kasunod ng pandiwa at pinangungunahan ng mga katagang ng mga, sa mga, kay at kina. Narito ang halimbawa. Si Hephaestus ay lumilok ng babae. Narito ang pandiwa at sinusundan ito ng katagang ng. Kaya ito ang pandiwang palipat. At ang pandiwa ay ang lumilok. Pangalawang halimbawa, siya ay kanilang sinuotan ng damit at koronang ginto. Ang ginamit na kataga ay ang nang, na kung saan sinundan ng pandiwa ang kataga na ng damit at koronang ginto. Naunawaan ba, class? Yes, ma'am. Magaling, tama. Basta palaging tatandaan sa palipat na gumagamit ito ng mga katagang ng mga, sa mga, kay o kina. At ito ay kasunod sa pandiwa. Ngayon naman ay dumako tayo sa ikalawang uri ng pandiwa. Ito ang katawanin. Ang katawanin ay pangdiwa kapag hindi na ito nangangailangan ng tuwirang layon o tatanggap ng kilos at nakatatayo na itong mag-isa. Narito ang halimbawa. Sa pandiwang naglalahad ng kilos, gawain o pangyayari. Halimbawa, nabuhay si Pandora. Ang ginamit ay ang nabuhay. Ito ang pandiwa. Pangalawa, sina Hephaestus at Pandora ay ikinasal. Ang ikinasal ay ang pandiwang ginamit. Naunawaan ba, class? Opo, ma'am. At may pandiwang palikas o walang simuno. Halimbawa, ang umuulan at lumilindol. Yun naman, class, ay dumako na tayo sa aspekto ng pandiwa. May tatlong uri ng aspekto ng pandiwa. Ang aspektong naganap o perpektibo, aspektong nagaganap o imperpektibo, at ang aspektong gaganapin pa lamang o mangyayari pa lamang o imperfect ay kontemplatibo. Ngayon, ano nga bang aspektong naganap o perpektibo? Ang aspektong naganap o perpektibo sa salitang naganap, tapos nang mangyari ang kilos. Halimbawa nito, ang ipinadala ni Zeus si Pandora kay Epimetheus. Ang ipinadala ay nagsasaad na ang kilos ay tapos na. Ipinadala na, tapos na. Naunawaan ba, class? Yes, ma'am. Pangalawang halimbawa, upang mas maintindihan nyo pa. Naghugas ng pinggan si Renz. Ang naghugas ay ang pandiwa, na kung saan ito ay nagsasaad ng kilos ay tapos na. Ngayon naman, ang pangalawang aspekto ng pandiwa ay ang aspektong nagaganap o imperpektibo. Ang aspektong nagaganap o imperpektibo ay kasalukuyang ginagawa. Halimbawa nito ay ang araw-araw na pagpapaalala
na nagpapaalala si Epimetheus sa kanyang asawa. Ang nagpapadala ay kasalukuyang ginagawa, na kung saan dito inuulit ang unang pantig ng salitang ugat. Naunawaan ba, class? Yes, ma'am. Ang pangalawa, si Manuel ay naliligo sa ilog. Ang pandiwang naliligo ay kasalukuyang nagaganap. Si Manuel ay kasalukuyang naliligo sa ilog. Naunawaan ba? Opo, ma'am. Magaling. Ngayon ay dumako na tayo sa aspektong magaganap o kontemplatibo. Sa salitang magaganap, ito ay magaganap pa lamang o mangyayari pa lamang. Halimbawa nito, darating ang pag-asa basta't maghintay ka lamang. Ang salitang darating na kung saan magaganap pa lamang ang isang kilos. Ang ginamit na pandiwa ay ang darating. Pangalawang halimbawa, pupunta si Ana sa bukid. Ang pandiwa dito ay ang pupunta, na kung saan ito ay kasalukuyang nangyayari, ay mangyayari pa lamang. Naunawaan ba, class? Yes, ma'am. Ngayon naman, class, ay kayo naman ang magbigay ng halimbawa na nagaganap na kilos o ginagawa niyong kilos sa inyong bahay, paaralan, o sa labas ng inyong bahay. Ikaw, Christine, magbigay ng halimbawa at tukuyin kung anong aspekto ito ng pandiwa. Naglalaba imperpektibo. Desiree, ikaw naman. Naglaro perpektibo. Tama, magaling. Ikaw naman, Maribel. Naglalakad imperpektibo. Class, alam kong handa na kayo sa inyong pagtataya, kaya subukin natin ang inyong kaalaman. Bigyan ko lamang kayo ng ilang minuto upang sagutin ito. Vincent, sagutan mo ang unang bilang. Desiree, sagutan naman ang ikalawang bilang. Maraming salamat. Narito naman ang inyong takdang aralin. Narito ang panuto. Tukuyin kung katawanin o palipat ang sinalanggulitan sa pangungusap. Ito ang inyong tutukuyin. Naunawaan ba, class? Opo, ma'am. May kalinawan ba? May katanungan? Wala po, ma'am. Magaling. Hanggang dito na lang ang ating talakayan. Maraming salamat.